Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Lumipas ang 2 araw, at sumikat ang araw sa tahimik na medical facility. Magulo ang loob nito tulad ng tipikal na laboratorio ng isang baliw na researcher, puno ng nagkalat na papeles at kung ano-anong kakaibang kagamitan. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Shaolin, nahihilo pa rin ang ulo na parang kakababa lang niya mula sa isang matinding roller coaster ride. Pumasok si Song Junlang na mukhang sobrang saya habang may dalang mangkok na puno ng kumikinang na gintong bagay. Pagkagising ni Shaolin, agad siyang sumabog sa galit at inakusahan ng lalaki na ginawa siyang laboratory rat. Tinawanan lang yun ng minister at sinabing wala namang totoong panganib sa buhay niya mula pa sa simula. Ngunit hindi pa rin nagpapigil si Shaolin at nagbantang mumultuhin niya ang lalaki kung namatay siya dahil sa pagkaing iyon. Pinakalma lang siya ni Junlang at sinabing huminga muna siya ng malalim dahil malinaw namang maayos pa siya ngayon. Pagkatapos ay iminungkahi niyang tingnan muna ni Shaolin ang kanyang stats panel bago sila magpatuloy sa pagtatalo. Nangako pa siyang mabibigla talaga ito sa makikita niya. Kumunot ang noo ni Shaolin, halatang nagdududa, pero pumayag pa rin siyang tingnan ang mga numero. Tinawag niya ang holographic interface, nagdesisyong pagkatiwalaan ng lalaki sa huling pagkakataon. Kumislap ang display at ipinakita ang bago niyang attributes. Isa-isa niyang sinuri ang mga numero, at unti-unting napalitan ng matinding pagkalito ang kanyang inis. Maya-maya, napasigaw siya sa sobrang gulat. Tumaas ng 1 puntos ang strength niya. Nadagdagan ng 2 ang kanyang physique, at sa wakas ay umabot na sa F rank ang kanyang overall rating. Halos hindi siya makapaniwala, imposibleng makakuha ng ganoong kalaking pagtaas mula lang sa isang pagkain. Nagpatuloy siya sa pag-scroll, at halos lumabas ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla. Ang kanyang basic physical training skill ay biglang tumaas ng 2 buong level ng sabay. Level 3 na ito ngayon, isang pagtalo na karaniwang nangangailangan ng ilang linggong nakakapagod na training. Mukhang sasabog naman sa sobrang saya si Song Junlang habang nakikita ang resulta. Napahalakhak siya ng malakas at halos isigaw na talagang gumana ang formula niya. Agad namang humingi ng paliwanag si Shaolin tungkol sa tunay na pagkatao ng manok na yon. Tinanong niya kung ang epekto ba talaga ay nanggaling sa mutant na ibong kinain niya. Humila si Junlang ng upuan at pinaupo siya upang makapag-usap sila ng maayos tungkol sa siyensya. Ibinunyag niya na ang ibon ay isang hybrid iron-crowned chicken. Isang natatanging species na siya mismo ang lumikha. Ipinaliwanag niyang ilang taon niyang pinaghahalo ang ordinaryong mga manok at mga alien na nilalang mula sa mundo ng norma. Inilipat ni Song Junlang ang usapan sa mga kathang-isip na kwento at tinanong si Shaolin kung nakabasa na ba siya ng mga istoryang may taong napupunta sa ibang mundo. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang halimbawa, kung biglang ilagay ang isang sinaunang caveman sa gitna ng modernong syudad, gaano kaya siya katagal mabubuhay? Agad na naintindihan ni Shaolin ang punto nito dahil karaniwan na yon sa mga science fiction at survival stories. Ipinaliwanag niya na hindi kakayanin ng katawan ng caveman ang mga modernong sakit dahil wala itong tamang immune system, kaya malamang na mapatay ito kahit ng ordinaryong mikrobyo. Lumitaw pa sa isip niya ang imahe ng kawawang caveman na nilalamon ng naglalakihang mikrobyo. Kinumpirma ni Junlang na ganoon din ang sitwasyon nila. Magkaiba raw ang kapaligiran ng Blue Star at Norma, kaya kailangang umabot muna sa isang tiyak na antas ng stats ang katawan ng mga estudyante bago sila tunay na makaangkop sa bagong mundo. Doon tuluyang naintindihan ni Shaolin kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng Student Council President nang banggitin ng principal ang maagang pagpasok sa bagong mundo. Ipinaliwanag ni Junlang na ang naging ideya niya ay gumamit ng biology ng mga nilalang sa norma para mapabilis ang adaptasyon ng katawan ng tao. Nahihiya pa niyang inamin na ang una niyang eksperimento ay ang pagkain ng mga nilalang ng hilaw, na muntik nang ikamatay niya. Napangiwi na lang si Shaolin sa sobrang kawalan ng pag-iingat sa sarili ng minister habang nagsasaliksik. Ipinagpatuloy ni Junlang na kalaunan ay nag-focus siya sa paggawa ng mga hybrid upang mabawasan ang matinding rejection reaction ng katawan. Tinawag niya ang natuklasan niyang paraan na food therapy, bagamat nilinaw niyang isang beses lang ito gagana sa bawat uri ng hybrid breed. Tahimik na nakinig si Shaolin habang ipinapaliwanag ni Junlang ang biological limitations ng eksperimento. Nagbiro pa si Junlang na kung pwede lang makakuha ng stats sa simpleng pagkain,
Hindi na sana kailangan ng akademya ang nakakapagod na physical training classes. Kahit wala ng epekto sa kanya ang manok na kinain niya, sinabi ni Junlang na marami pa siyang ibang pwedeng kainin na hybrids na pwedeng ipatikim kay Shaolin bilang test subject. Doon tuluyang napagtanto ni Shaolin na kahit may kapalit na benepisyo ang lahat ng ito, isa na talaga siyang voluntaryong ginipig ng minister. Nang makita ni Song Junlang ang reaksyon niya, mahina itong natawa na parang lubos na nasiyahan sa realisasyon na iyon. Pumayag si Shaolin na tumulong, pero sa kondisyong hindi na muling malalagay sa panganib ang buhay niya. Tiniyak naman ni Junlang na ligtas siya, saka walang kaabog-abog na ibinunyag na 2 buong araw nang walang malay si Shaolin. Agad siyang nataranta sa balitang yun dahil natakot siyang bumagsak ng husto ang credits niya dahil sa dami ng klaseng nalampasan niya. Pinakalma siya ng minister at ipinaliwanag na siya na mismo ang nag-aproba ng leave slip na sasakop sa buong pagkawala niya. Nang marinig yun, saka lang tuluyang nakahinga ng maluwag si Shaolin habang naghahanda ng bumalik sa normal niyang buhay estudyante. Habang papalabas siya ng pinto, pinaalalahanan pa siya ni Junlang na huwag kalimutan ang dinner appointment nila mamayang gabi. Samantala, sa cafeteria, tahimik na kumakain si Go Xiaoyu gaya ng dati, kalmado at nakatutok lang sa pagkain niya. Sa likuran niya, 2 estudyante ang abalang nagtatalo tungkol sa mga nagdaang pangyayari. Inis na sinabi ni Hansen na tigilan na nila ang usapan tungkol kay Shaolin dahil halatang naaasar pa rin siya sa naging resulta ng lahat. Pero si Wang Dalin, na siyang nagkulong kay Shaolin sa training ground, ay nagngingit-ngit pa rin sa galit at hindi matanggap na basta na lang nawala ang lalaki ng 2 araw. Mas lalo pa siyang nainis nang malaman na imbes na mapatalsik, nagawa pa ni Shaolin na mapalapit sa Minister ng Logistics Department. Tahimik na nakinig si Go Xiaoyu sa usapan at doon niya napagtantong 2 araw na pala niyang hindi nakikita si Shaolin. Maya-maya, naputol ang iniisip niya nang may biglang maglapag ng tray ng pagkain sa mesa niya. Lumitaw si Shaolin na may casual na kumpas at nakangiti, mukhang napakalusog para sa isang taong bigla na lang nawala. Sinulyapan siya ni Go Xiaoyu mula ulo hanggang paa bago diretso siyang nagtanong kung saan ba talaga siya nagpunta nitong nakaraang 2 araw.